Sa wakas, nalaman na natin kung bakit dumating si Kit Kellogg sa Kyiv at kung bakit muling pinag-uusapan sa Kremlin ang posibleng pagkikita ni na Vladimir Putin at Donald Trump. Ayon sa ulat ng The Times ngayong araw, nagbigay ng panukala si Vladimir Zelensky tungkol sa pagtigil ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Na naglalaman ng panukalang tigil putukan, Kapwa pag-atras ng mga tropang Ruso at Ukranyano mula sa linya ng labanan at paglika ng buffer zone na pamamahalaan ng ikatlong partido. Ang panig ng Ukraina ay nagtrabaho sa planong ito kasama ang mga sugo ni Donald Trump at mga opisyal ng Europa. At may malaking posibilidad na sa Martes pa lang, personal na ihahatid ng kinatawan ng Vatican ang mga detalye ng mungkahing ito kay Sergey Lavrov, ang ministro na ugnayang panlabas ng Rusya. Kasabay nito, ang pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraina na si Kirill Budanov ay mahiwagang naghayag at ito ang kanyang sinabi, mas mainam ang tahimik na negosasyon. Susubukan naming muling simulan ang mga pag-uusap sa lalong madaling panahon. Samantala, sa Kremlin, seryoso silang umaasa na si Donald Trump ay lilipad papuntang Beijing sa Nobyembre para sa ASEAN Summit at naroon din si Putin. At umaasa sila na ang dalawang lider ng Estados Unidos at Rusya ay sa wakas magkikita na. Sa madaling salita, sabay-sabay nating suriin ng detalyado ang buong sitwasyon ngayon dahil mukhang papasok na naman tayo sa panibagong yugto ng negosasyon. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa video na ito, maaaring hindi ngayon kundi sa dulo kapag natapos yun na panuorin. Lubos akong magpapasalamat sa inyo dahil dyan. Ngayon, lumabas ang balita na si Volodymyr Zelensky ay nagbigay ng panukala tungkol sa pagtigil ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa ulat, ang panig ng Ukraine ay nagtrabaho sa planong ito kasama ang mga sugo ni Trump at mga opisyal mula sa Europa. Magsimula tayo sa mismong plano na inilahad ni Zelensky at pagkatapos ay ibibigay ko ang eksaktong sinabi niya. Kasama sina Jared Kushner at Steve Witkoff, nagkasundo kami na pagsamahin ang lahat ng mga talakayang ito sa isang direksyon. Ano ang mga totoong posibilidad? Mayroon bang mga posibilidad para tapusin ang digmaan? Gusto ng mga Amerikano na pag-usapan ito kasama tayo at ang mga Ruso. Sa madaling salita, may isang ideya tungkol sa tigil putukan. Ito ang pinakaimportante. Ang pangalawang bahagi ay ang mungkahi ng mga Amerikano tungkol sa malayang zonang pang-ekonomiya. Sa ibang salita, tayo at ang mga Ruso ay parehong umatras ng pantay na lumilikha ng buffer na tinatawag na malayang sunang pang-ekonomiya sa ilalim ng isang uri ng administrasyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ano talaga. Ito ay magiging isang ikatlong panig. At pangatlo, ano ang gagawin ng Unyong Europeo at NATO at ano ang handang gawin ng Ukraine para dito? Dagdag pa rito, binigyang diin ni Zelensky na ang mga ideya ay hindi eksklusibong mula sa Ukraine. Sipi, ito ay mga pinagsamang ideya kasama ang mga Amerikano at mga Europeo, pati na rin ang resulta ng mga pinal na talakayan sa pagitan ng mga Amerikano, natin at ng mga Ruso. Ano sa tingin ninyo sa ganitong naging takbo ng mga pangyayari? Lahat ng panig ay tumugon ng positibo, walang naglabas ng pagtutol. Mayroon pang ilang mga ideya mula sa panig ng Amerika ayon sa aming kaalaman. Nais nilang maghanap ng tamang pagkakataon para ipahayag ang mga iyon. Hinihintay namin ang mga iyon. Ibig sabihin, gaya ng pagkakaintindi ninyo, nagpapatuloy pa rin ang mga negosasyon sa likod ng mga eksena. Kahit na anong pahayag ang gawin ng bawat panig sa publiko, pero sa likod ng mga pinto ay may mga negosasyon na nagaganap at lumalabas na mayroon na ring ilang nabubuong panukala. Nasang-ayon dito ang mga Amerikano, mga Ukranyano at mga Ruso. Sa madaling salita, ang pangunahing nilalaman ng bagong planong pangkapayapaan ay ititigil ang mga labanan at ang mga tropang Ukranyano at Ruso ay sabay na atras mula sa linya ng labanan sa parehong distansya papaloob. At ang lugar sa pagitan nila ay magiging isang malayang sunang pang-ekonomiya sa ilalim ng pamamahala ng isang ikatlong partido. Kasabay nito, sinabi ng dating kinatawan ni Trump na si Kit Kellogg na hindi ibig sabihin nito na kinikilala ng kanluran, lalo na ng Estados Unidos, ang mga sinakop na teritoryo bilang pag-aari ng Rusya. Narito ang pahayag ni Kit Kellogg. Kinikilala ba natin ang Crimea bilang teritoryo ng Russia? Hindi. Ganun din sa Donbas, Lugansk o Donetsk, Kherson o Zaporizhia. Sila ay okupado lang at yun lang. Kinikilala natin yan. At sa hinaharap, maaring hindi bukas o sa makalawa pero babalik sila sa teritoryo ng Ukraine. Ipinapahayag na ang nabuo nilang mungkahi para sa kapayapaan na ipapasa na sa mga Ruso sa Martes sa pamamagitan ng kinatawan ng Vatican. Bakit nga ba ang Vatican ang maaring maging daan ng pagpapasa nito? May isang interesting na punto dito. Ang totoo niyan, ang pagbisita ng espesyal na sugo ng US na si Steve Witkoff at manugang ni Trump na si Jared Kushner sa Moscow ay ipinagpaliban. Ibig sabihin, hindi ito kinansela pero tiyak na naantala.
Malamang na hindi mangyayari ang pagbisitang ito bago matapos ang Agosto, kaya may dahilan para ito'y ipagpaliban. At ito ay inihayag sa White House. At dati, may isa pang source na nagsabi na sina Vitkov at Kushner ay maaaring bumisita sa Kyiv at Moscow bago matapos ang buwang ito. Ibig sabihin may plano talagang bumisita sa Kyiv at Moscow, pero ang bahagi ng Moscow ang naantala. Kaya nga noon pa man ay inisip ko na ito ang dahilan kung bakit dumating si Kit Kellogg sa Kyiv. Dahil siya ang patuloy na nangangasiwa sa usapin sa Ukraine. Kasabay nito, inihayag ng pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov na handa si Vladimir Putin na muling makipagkita sa mga sugo ng lider ng Amerika. Pero ang tanong ay kung anong mga panukala ang dadalhin nila. Kaya nabubuo ang ganitong lohikal na pagkakasunod-sunod dahil ang direktang pagbisita ni Vitkov at Kushner sa Moscow ay naantala. At ang opisyal na kanal ay malinaw na nag-iingat kaya ginagamit ang alternatibong kanal na mas kaunti ang bigat sa politika. Ibig sabihin sa pamamagitan ng Vatican na ilang beses nang naging tagapamagitan sa mga makatao at diplomatiko na usapin ang digmaang ito. Gayunpaman, ang pampublikong bahagi ng negosasyon ay talagang inihahanda. Kamakailan sinabi ng tagapayo ng diktador ng Russia na si Yuri Ushakov na ang mga presidente ng Russia at Estados Unidos, si Volodya Putin at Donald Trump ay magkikita at magsasagawa ng negosasyon kung pareho silang dadalo sa APEC Summit sa China. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pang anumang sinyales mula sa panig ng Amerika tungkol dito ayon sa tagapayo ni Putin. Paalala, ang APEC Summit ngayong taon ay gaganapin sa Shenzhen, China sa ika-18 at 19 ng Nobyembre. Ang China, na siyang host ng forum na ito, ay naglatag ng slogan tungkol sa paglikha ng masaganang komunidad sa rehiyong Asya-Pasipiko at nagtakda ng 3 pangunahing direksyon ng gawain. Ito ay pagiging bukas, inobasyon at kooperasyon. Kasabay nito, paalala ko lang na yung Setyembre ay tatanggapin ni Trump si Xi Jinping sa Washington. Ngayon, balikan natin ang pahayag ni Budanov at mahalagang wag gawing simple ang ibig sabihin nito. Narito ang CP mula sa pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine. Mas mabuting tahimik ang negosasyon. Susubukan naming muling simulan ang mga pag-uusap sa lalong madaling panahon. Pero agad din niyang idinagdag ang isang mahalagang paglilinaw. Hindi ko sinasabi na tuluyan nating ititigil ang digmaan na yon. Mas technical na aspeto ito. Ibig sabihin malinaw na pinag-iiba ni Budanov ang dalawang magkaibang proseso. Ang muling pagsisimula ng negosasyon bilang proseso, iyon ay isang bagay. At ang aktwal na pagtigil ng labanan ay ibang usapan. Mas malayo pa ito at hindi rin tiyak na mangyayari. Ang pahayag na mas mabuting tahimik ang negosasyon ay may sariling kabuluhan. Ipinapahiwatig niya na ang totoong diplomatikong gawain na yon ay maaring hindi dumadaan sa mga pampublikong pahayag kundi sa mga lihim na channel tulad ng mismong Vatican na namamagitan. At si Zelensky rin ay nagbigay ng pahiwatig tungkol dito. At ang kapansin-pansin pa, ang mga Ruso rin itong mga nakaraang linggo ay nagsasabi na mas mabuting tahimik ang negosasyon at hindi na ito lantad sa publiko. Mahalaga rin ang mas malawak na konteksto. Si Volodymyr Zelensky kamakailan ay tinanggihan ang mga panawagan na magsagawa ng eleksyon habang may digmaan at tinawag niya ang ideyang ito na parang tsunami na maghahati sa bansa. At nagbabala siya laban sa paglikha ng panloob na pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng mga sibilyan at militar. Ito ay isang tuyurang pampublikong sagot sa panawagan ng dating ministro ng Depensa na si Mikhail Fedorov para sa eleksyon sa panahon ng digmaan na tinalakay natin sa isang hiwalay na episode. Ngunit ito rin ay isang senyales na maaaring nakatutok ang opisina ng Pangulo sa panibagong yugto ng proseso ng kapayapaan. At base sa resulta nito ay doon pa lamang magkakaroon ng mga desisyon. Tungkol sa sitwasyon sa teritoryo, iniulat ni Zelensky na halos ganap nang napalaya ang Dnipropetrovsk na rehiyon mula sa mga maruruming mananakop na Ruso. Nananatili na lamang sa ilalim ng kontrol ng Russia ang 10 kilometro kwadrado ng rehiyon. Itinakda niya ang layunin na makamit ang teritorial na pagkakapantay-pantay bago matapos ang taong 2026. Sa ngayon, sinakop ng Russia ang Siyam na 190 kilometro kwadrado sa taong 2026. Sa taong ito, nabawi ng Ukraine ang 820 kilometro kwadrado. Isa pang lokal na operasyon ang dapat matapos bago matapos ang Agosto ayon kay Zelensky. Ngunit hindi pa niya sinabi kung ano ito. Ibig sabihin, mayroong misteryo dito. May nakaplanong gawin. At ngayon, sa totoo lang, nakarinig din ako ng ganitong insider na impormasyon na ngayong araw ay wala pa. Ngunit sa mga susunod na araw, may nakaplanong gawin ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine kaya magiging mainit para sa mga Ruso. At sa parehong oras, sinabi ni Zelensky ngayon na ang kakulangan sa budget ng depensa ay umaabot sa $27 bilyong. At na yun din, kailangan nilang hanapin kung saan kukunin ang perang ito.
Sabi niya, lahat ng parang inilaan para sa depensa, kabilang na ang para sa sahod ng mga sundalo ay naubos na. Wala na. Sa ngayon ay wala na talaga. May hiwalay na babala tungkol sa bagong potensyal na banta. Kung makamit ng Russia ang kanilang mga layunin sa silangan, nagtakda si Putin ng deadline sa mga general na sakupin ang natitirang bahagi ng Donetsk at Luhansk na mga reyon, kabilang ang Konstantinovka at Slavyansk, bago matapos ang taon. Kung ganoon, maaaring ilipat ng Moscow ang kanilang 300,000 bagong na mobilized na sundalo sa ibang direksyon, kabilang na ang theoretical na pag-atake mula sa Bryansk na rehiyon papunta sa mga rehiyon ng Chernihiv at Kiev. Sa ngayon, hindi pa nakapokus ang mga tropang Ruso sa Bryansk, pero binabantayan ng Ukrainian intelligence ang mga kagamitan sa kahabaan ng hangganan. Kasabay ng mga pahayag na ito, mayong araw ay ginanap sa Kyiv ang summit ng NB8. Ang mga lider ng 8 bansa sa Hilagang Europa at Baltics ay sina Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway at Sweden. Dumating sila upang talakayin kasama si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pagpapalakas ng air defense ng Ukraine. Ang summit ay nakatuon sa pagpapaunlad ng kakayahan ng Europa laban sa ballistic missiles at pagpapabilis ng produksyon ng mga sistema ng interceptor at anti-drone na teknolohiya. Ang summit na ito ay nauna sa pagpupulong ng koalisyon ng mga handa na ginanap din ngayong araw. Nakaka-interes pagkatapos ng summit ng koalisyon ng mga nagnanais. Ang Pangulong Pranses na si Emmanuel Macron ay naghayag na ang unang magkasanib na military exercises ng koalisyon ng mga nagnanais na pinanggungunahan ng United Kingdom at Pransya ay gaganapin sa Oktubre at Nobyembre ngayong taon. Ibig sabihin, ito ay mga nabuo ng puwersang militar ng koalisyon at magsasagawa sila ng pagsasanay para sa maayos at magkakaugnay na pagtutulungan. Binanggit niya ang nalalapit na mga manyobra habang tinatalakay ang mga prioridad ng mga kaalyado sa pagsuporta sa Ukraina at pagbibigay dito ng mga garantiya sa seguridad pagkatapos ng digmaan. At ito rin ay nagpapahiwatig ng pagpapabilis ng paghahanda para sa prosesong pangkapayapaan. Hiwalay na tanong sa buong paksang ito. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng konsepto ng malayang sonang pang-ekonomiya sa aktwal na pagsasagawa? Ibig sabihin na pag-usapan na natin kanina na ang ideya ay aalisin ang mga tropa mula sa magkabilang panig at ang lugar sa pagitan nila ay tatawaging malayang sonang pang-ekonomiya. Noong Disyembre pa ng nakaraang taon, sinabi ni Zelensky at ito ang kanyang sinabi. Kung gagawa tayo dito ng malayang sonang pang-ekonomiya at ito ay nangangahulugan ng halos demilitarisadong sona, ibig sabihin aalisin ang mabibigat na puwersa mula sa teritoryong ito. At ang distansya, halimbawa, 40 kilometro o maaring 5, 10 o 40 kilometro. Kung gayon, kung ang dalawang lungsod na ito, Kramatorsk at Slavyansk, ay magiging ating malayang sonang pang-ekonomiya, ang mga Ruso ay kailangan iurong ang kanilang mga tropa ng 5, 10 o 40 kilometro. Ibig sabihin, ang prinsipyo ay symmetrical. Parehong aatras ang dalawang panig ng pantay na distansya mula sa isang imahinaryong linya na mag-iiwan ng buffer zone sa ilalim ng pamamahala ng isang ikatlong administrasyon. Tungkol dito ulit nagsasalita ngayon si Zelensky, makalipas ang 8 buwan bilang isang konseptong patuloy pa ring pinag-uusapan at mahalaga. Idinagdag din niya noon, nung Disyembre ng nakaraang taon, na ang kapalaran ng ganitong kasunduan ay dapat na desisyonan mismo ng mga botante. Ang mga botanteng Ukrainian sa pamamagitan ng referendum na nangangailangan ng hindi bababa sa 60 araw para maisagawa. At ganoon din katagal dapat tumagal ang tunay na tigil putukan. Kaya ang usapin ng eleksyon ay talagang naantala muna ngayon na may pag-asa sa mismong prosesong ito pero maaaring mas huli pa ng kaunti. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.